Okay? Titus chapter 3, then verse number 5. Okay? Titus 3, verse number 5. Okay, nandyan na po ba kayo? Okay, I think hindi lang babasahin natin. Sa tingin ko, lahat tayo naka-memorize nito. Sa tingin ko. Memorize ba natin? Okay. Ready, basa. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ayan, so manalangin tayo, Panginoong Diyos. Kami po ay humihingi ng tulong ngayong gabi ay itong bagay na aming talakayin nawa, Lord, ay maging blessing ito sa makapakinig nito. At even kami, Lord, na magbasa sa mga bersikulo na kung saan ay binabasa na namin paulit-ulit, pero minsan hindi namin na-appreciate yung degree, yung bigat kung ano ang ibig sabihin ng iyong salita, yung verse na aming binabasa. And Lord, help us tonight as we continue in this series, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, in this topic, regeneration, ay dito tayo magsimula dahil sa binigay ng Panginoon ng messenger sa atin. Ang pangalan ay si Apostle Paul at siya po ang binigyan ng task sa ating panahon ngayon, lalo na sa panahon ng biyaya. After Christ died, there was a transition happen during the book of Acts. Ang kanilang kaisipan, dahil wala pang tagapangaral ng biyaya, which is the preacher of grace, si Apostle Paul, ay meron pa silang idea ng mga bagay-bagay. Like for example, bigyan ko kayo ng John chapter 3. Itong John chapter 3 is, ang topic nito is Nation of Israel. Pero ang principle ay regeneration pa rin. Kanya pa? Look at John chapter 3 verses 1 to 8. Yan. So ang kanyang context dito sa libro na ito ay patungkol ito sa Israel. Hindi ito patungkol sa Gentile, patungkol sa atin. Kasi bawat Biblia or books ng Biblia, 66 po, ay merong gustong aabutan ng mensahe. Ang principle dyan ay kaninong sulat. Parang isang tao na nakatanggap ng isang sulat galing sa isang mahal sa buhay through LBC or slow mail. Then, nakalagay sino po ang nagsulat, saan galing, at sino ang dapat makareceive nito. Kaya nga, mga strict nga mga courier na mga businesses, hindi ka pwedeng tumanggap ng isang bagay kung wala kang authorization. Diba? Kasi hindi para sa iyo yun. It will protect the privacy dapat doon sa may-ari. So, ganun din ang Bible. God is more than man. Amen? If man is so strict to protect the privacy on the behalf of the person, so as God. Amen? So, ganun din ang Diyos. Saan ba galing ang tao? Create lang ng Diyos. Amen? Ang mindset ng tao to order everything para walang magulo, hindi dapat gulo-gulo ang mga system, lalo na sa inyong trabaho. Diba? Most of us are teachers. Most of you, kami din, maraming mga system na dapat naming susundin. Tao nga gustong order. Amen? How much more ang Diyos? Amen? God is a God of order. Ang Diyos natin ay hindi si Confucius. I read about the Araling Panlipunan dati. Sino si Confucius, di ba? Mga taong nagsasamba ni Taoism, Buddhism, si Confucius. Marami. Nalilito sila sa kanilang Diyos. Gaya na sinabi sa January 9. Nakakalito. Amen? So they have that blindness, gaya ng aking nasuluinin kanina na si, ano pangalan yun, Han? Yung babae na yun, nabilhan namin ng SIM card. Sabi ko, ang si Satanas, binibiktima ng tao sa mind. Kaya I'm preaching you right now para yung mind mo matanggal yung kaguluhan na yan. Kaya in-explain ko what is born again hanggang napunta kami sa gospel. Nawa ang mga video na ating na-like nila at sabi ko sa kanya, manood ka lang at may marami kang matutunan. So, ganun. So, in that area, mababad, the Lord will use this kind of ministry that we have
para tayo lalo pang magamit. So now, back to the John 3, verses 1 to 8. A story about born again. The word born again is, the principle is regeneration, but the context is talking about the Israelites will be born again in that time na sila po ay tatanggap na sa Panginoon. During the time at the end ng tribulation, they will call on the name of the Lord and they will be delivered and they will rise up again. They will reign with Christ 1,000 years. So there was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, bilang isang lawyer, kasi Pharisee is a lawyer, so hindi pwede siyang, hindi siya mag-reason out. So, nag-reason out po siya. Ibang klase namang mindset siya. Ang isip ng Diyos, spiritual, pero ang isip niya, physical. Kasi sabi niya, paano ako masilang muli? Physically, nandito na ako. Can I enter? How can a man be born when he is old? Verse 4, can he enter the second time into his mother's womb and be born? Physical po ang kanyang pagka-idea ng born again. Gaya ng mga tao ngayon na pag sinabing born again ka ba, sir? Siya nga, born again ako. Sabi niya, ikaw, nagsisimba ako ng born again. Yan yung binilhan ko ng SIM card. Okay, matanong nga ikaw. Kung born again ka, pag mamatay ka ngayon, 100% langit ba yung patunguhan ng kaluluwa mo? Sabi niya, ay, hindi ko alam, sir. Ay, hindi ka pa born again. Sabi ko sa kanya, wala ka pang idea sa tamang word kung ano talaga yon. So, ang tinutukoy ng Bible about born again is verse number 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ang ibig sabihin nito, nalilito na naman si Nicodemo, hindi na siya nagtatanong, nakahang na siya, tinuloy ni Jesus Christ para lalo pang maintindihan ni Nicodemus. Verse 6, ano ngayon ang ibig sabihin ng water? Maraming nag-misinterpret nito. Akala nila water baptism para ikaw daw ma-born again. No, mali. Ang interpretation ng Bible is the Bible itself. Amen? Hindi ka pwedeng mag-interpret sa sarili mo. Amen? Kasi sabi nga na palagi na in Nehemiah 8:8, read the word of God distinctly and gave the sense. So if you read a verse of the Bible, make sense. Don't go to other sense or else you get nonsense. So use your common sense. No? Common sense right now is not common. Gaya ng sinabi nila. Sana may common sense tayo lahat. Gaya ng sinabi ng verse 6 na kinonect natin doon sa verse 5, kung sino ang masilang sa laman, that which is born of the flesh is flesh. So, parallel. I-connect mo ang flesh sa water. And that which is born of the Spirit is spirit. So, ang ibig sabihin pala ng water ay physical birth. Sa isang tao na nasalisilang sa mundong ibabaw, bakit siya lumabas at nakapasyal at nagtuyok-tuyok sa Bisaya pa diri sa kalibutan or naglakad dito sa mundong ibabaw? Bakit? Inilabas siya sa taguangkan or sinapupunan ng kanyang ina. How many months? Depends on the situation. Many people na birth ng mabilis. 7, sino bang 7 months na palabas dito? Hindi ko alam kung sino. 8, may iba. No, diba? Pero most of the time, 9, may iba nga lampas. Upo na nga yung iba sa loob, diba? So, ang ibig sabihin, may timing ang tao. Pag ikaw po ay isisilang, God is so we are marvelously created by God. Kayo po ba ay nilikha ng Diyos? Tayo po ay nilikha ng Diyos. So wala ni isa sa atin na anak ng tube or anak ng ano pang klaseng mga clone. You know, mga high school dito, marunong kayo mag-research, diba? Mga clone daw. Nga hindi anak ng womb, kundi gi-clone lang, gi-invento lang sa tube. No, mga kapatid, the real person ay inilagay talaga sa Panginoon ang sinapupunan ng babae. Amen? Born of a woman. Lahat po tayo ay may pusod. Sino ang walang puso dito?
Hindi ko alam. Si Adan lang. Amen? So, ang ibig sabihin noon, pag may pusod ka, galing sa babae. Amen? Sino lang ang walang pusod na tao? Of course, si Adan. Hindi po siya galing sa babae. Nilikha talaga siya galing directly sa dust of the earth. So, mga kapatid, makita natin ang babae na siya po ang ipinanganak ang isang bata, merong tubig na nakabalot doon. Kaya in-illustrate ni Jesus Christ na born of physical means born of water. Amen? Natanggal yung, nabutok na yung sinapupunan na yon, yung water, nakabalot doon. Kaya tayo mga kapatid ay maraming experience noon. Kaya kay Daida dati, nung pumutok ng panubigan ng aking asawa, nagmamadali na ako, madaling araw, sabi ko, sige, tatawag muna tayo sa kuwan, ating OB. Sabi ko, pagtawag, tulog pa. Wala talaga siya doon. At ang assistant pa ay talagang hindi talaga magising. Sabi ko, paano kaya to? Punta tayo sa kabilang ubi naman. Doon sa, tapos taxi ko. Sabi ko, boss, pasensya na talaga. Sabi ko, okay lang. Kasi, ano yan life after death yan. Or life, between life and death ito. Kaya nangyari, wala na, nabasa na yung taxi. Basa na talaga doon kasi napumutok na yung kadayda Sabi ko, okay lang sir, ipadagdag ko lang kasi para makalinis ka lang sa car wash. Sige, no problem sir, basta lang makuha yung bata mo. Hanggang nagkatok na kami sa kwan, buti na lang lumabas ang midwife. At sabi niya, ano yan? Manganganak na ang misis ko. Oh, kilala ko kita. Sige, pasok. Kumpleto ka ba? Sabi ko, wala. Ang dala ko dito, anong dala? Nakalimutan ko, asawa ka anong dala niya. Sabi ko, bili ka ng kwan, alcohol, bili ka ng ganito, bili ka. O sige. Pagpunta ko doon sa pharmacy, pagbalik ko, lumabas na si Jidaida. Iko pambihira naman. Ang bilis, sabi ko, praise God. Nung pumutok ang panubigan, lumabas si Jidaida. Pero alam mo, nahirapan si Mercy sa dalawang lalaki. Basta mga lalaki, mahirap yan. Hindi naman lahat. Diba? Hindi naman lahat. Hindi natin ilalahat, mga dad. Amen? Depende lang na sa situation. Amen? So, praise God na lahat po nating mga anak, marami man tayong mga story to tell, pero God is so powerful. Amen? God is so wise. God is so good. Na nakita natin ang Panginoon at kaniyang creation na inalaw ng Panginoon na makita natin how God is designing the baby inside the womb hanggang lumaki, hanggang inilabas. Grabe ang Diyos talaga. Amen? Kaya ma-worship mo ang Panginoon sa creation pa lang. Amen? Lalo na kung kilala mo ang Panginoon, kung saved ka talaga. Amen? Ma-lead ito. The creation of God will lead to a person. Ano nga yung lesson ko palagi? Knowing God in 4C. First, the creation. You can see everywhere God's creation. It is very evident, mga kapatid. No? The invisible things are clearly seen by the things that are made. The invisible God is very evident na totoo siya dahil sa ginawa niya. The heaven itself declare the glory of God and show it His handiwork. Mga kapatid, makita mo yon. And marami pa. Next, C is the conscience. Na nilagay dyan na signal, Brad. Yung sinabi ko na spirit, nag-discuss kami ni Brother Joey. First time kong mag-preach sa kanyang with his staff na si JJ. Big-pray po niyo po, no? Jojo yung isa. Ito naman, JJ. JJ or JJ? JJ. At least J din. Para mabilis ang memory. So, pag-pray niyo po, may asawa at nagustuhan niya yung Bible study namin. Doon, night na Bible study namin na may kasamang native na manok. Ayan. Wow, Pastor. Sayang. Sabi mo, Parker, native ha. Joke lang. Sabi mo, Parker, minsan, gabi. Pero hindi naman mapunta tayo dahil mag-ihaw siya ng manok. Hindi, punta tayo dahil kay Brother Joey. Amen? At ang wife niya, she is desiring, I think nakikinig siya ngayon, to be here. Pero hindi lang siya makapunta dahil lang susuka siya, nahihiya siya. Magdala siya ng supot dahil sa kanyang pagbubuntis. So much for that, my brother. The Lord is giving us the real meaning of that born again is, first is physical, then again, the is the spiritual. Amen? And then, born of the Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love, all understanding is mine. John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Verse number 13. Which were born. Yun yung spiritual na birth or birth.
Which were born, ano yon? Physical? No, not of blood. Look at John 1:13. Hindi yan physical ang kanyang birth na naranasan mo. Which was born not of blood, nor of the will of the flesh, but kanino? Nor of the will of man, but of God. Amen? So that is the second birth. Who suffer nung ikaw ay isinilang physically? Sino ngayon ang nagdusa at nagkaroon ng pain? Sino? Ang mama. Ang mama. Masakit sa mama ng mga anak. Amen? Masakit sa bulsa ni Papa. Yan. So, dalawang sakit yon. So, si mama talagang, ayaw ko na. Last na to. Yan. So, Juboy, last na daw. Nasundan ni Dayda. Ayan. Then, yung pangalawa, medyo mabilis, kaya hindi siya nakasigaw ng last na to. Kaya, pangatlo, nung mahirap ipinanganak si Jaire, sabi niya, last na to ha. Lumabas si Joy Joy. Yeah. Pero so okay na to, sabi niya. Okay na to, at least nakita. Hindi, sabi niya, okay na nakita ko na yung mukha ko. Ayan, so. Okay, so ang point natin ay, ang sabi ng Panginoon ay lahat po ng isinilang physically ay nagdusa ang kaniyang mama. At si Papa nagdusa din. So wala nagdusa ang bata, nagantay lang siyang ilibas. Ang contribution lahat ng pain ay sa parents. Pero ang bata, nag-aantay lang siya. So ganun din sa spiritual na side. Who suffer para ikaw makapunta sa kaharian ng Diyos? Jesus Christ, the Son of God, suffered at the cross. He died. He was in agony. He was in pain. He was afflicted. Sinuntok pa siya, dinuraan pa siya, niyurakan pa siya, wala na siyang magawa. At sinunod niya ang kalooban ng kanyang ama para lang nasakit din sa part ng ama. At sabi niya, hindi niya na makaya, tinalikuran niya ang kanyang anak at minsan talagang nagdusa ang kanyang anak sa krus. At makita natin mga kapatid, that is God's Trinity working together para tayo po ay hindi mapahamak sa impyerno. Hindi lang siya nagdusa physically, pumunta pa siya sa impyerno at in behalf sa atin lahat na hindi dapat kayang mapaso ng isang minuto nga lang, sakit. Pero si Kristo, mapatid, hindi lang siya masakit sa kanya ang apoy. Ang masakit sa kanya, bakit siya napunta doon na hindi para dapat pupuntahin siya doon? Amen? Pero dahil sa kanyang pagmamahal ng Christ that loved us and gave Himself for us a sweet-smelling savor to God, para tayo ay accepted sa kanya, God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Romans 8:36 ba yun? That God delivered His only Son for us all. Para tayo po ay hindi mapunta sa impyerno, He delivered His only begotten Son. Romans 4 verse 26, Christ, God the Father, He delivered His Son for us all, for our offenses, para tayo po, and God raised Him up for our justification. Ganun mga kapatid. When Christ died, buried, and rose again, it has all the cost of Christ, heaven's expense for earth gain. Sino ang makapagkinabang sa ginawa sa tagalangit? Yung tayong tagalupa. Imagine niyo po, ang expenses para tayo makapunta sa langit, yung tagalangit ang nag-spend ng expense. Sino ang nakagain? Tayong mga tagalupa. Amen? Tayo na nakatanggap sa biyaya na yon dahil naniwala tayo. We have trusted on that. Or even you, I don't know with your heart kung nag-trust pa kayo, but praise God, kung sino man ang nag-trust sa inyo ngayon, we rejoice together. Amen? Because of the blessing na siya ang gumawa lahat, tayo lang ay nag-believe. Sa spiritual, wala tayong contribute. Sa physical, wala din i-contribute. So, may parallelism po siya. So, the word born again, mga kapatid, or regeneration means impartation of life. Impartation of life. So, anong life na in-impart po, mga kapatid? Anong life na in-impart? No? Eternal. Eternal po ang in-impart na life. Bakit eternal? Bakit masabi na eternal? Kasi mga kapatid, ang eternal, ibig sabihin doon, hindi temporal. Hindi, kumbaga, mayroong hangganan, may simula. So, ito yung binigay. Sino ba si Kristo? Siya yung eternal life. Mga kapatid, no? Makita nyo yan sa 1 John chapter 5. Look at 1 John. The life that we have is sa kay Kristo.
At noong tayo po ay naniwala, napunta sa atin ang eternal life dahil sa person in the virtue ng Espiritu ng Diyos. Sa 1 John chapter 5 pala, verse number 12. 11 muna, mag-start. 11, then 12. Okay? This is the record that God hath given to us, ano yan? Eternal life. And this life is in His Son. Bakit nagkaroon ng eternal life tayo? Kasi meron tayong Kristo. Do you have Christ in your heart? Kailan siya napunta sa'yo? Nung nag-believe ka. Amen? Nung naniwala ka at nag-trust ka sa Kanya. The moment that you understand the message of the gospel and trusted the Savior, the Lord Jesus, and trusted His finished work, then the time that you have believed, the time also that you have life. And verse 12, He that hath the Son hath life, and he that the Son of God hath not life. Kaya na sinabi ng John chapter 3 verse 36, anong napunta sa iyo, mga kapatid? That a impartation of life, nung ikaw ay naniwala, mga kapatid, there is the transaction, change nature, mga kapatid, na tayo po ay children of wrath, and there is no life that is in us. Eternal damnation ang nasa atin, napalitan ng eternal life. Verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, ang ibig sabihin pala ng regeneration ay literal na pagkasilang talaga. No? Na nagiging member ka sa katawan ni Kristo at sa pamilya ng Panginoon. You are a member of that family na kung baga lahat ay believer. Ang Diyos ang ating hari. Under tayo sa kingdom niya. And we become God's child the moment that we believe on His Son. Look at Romans 8:14 to 16. Romans chapter 8, 14 to 16. Basahin po natin sabay-sabay para makuha po natin ang namnamin natin ang verses ng ating mga Bible. Romans 8, 14 to 16. Ready? Basa. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children. What make us a child of God? Because of that Spirit. Yung Espiritu ng Panginoon, siya yung nag-cause. Bakit tayo anak ng Diyos? Amen? So saan napunta yung Spirit na yan? Nakonect sa ating Spirit. So sino ang na-born again? Sino ang na-born again? Yung Spirit. Bakit? Dati po na-disconnect po yan. The time that we know already good and bad, na tanggal na yung innocence sa atin like Joy. Nasa innocence period pa siya. Natanggal na yon at alam na siyang paano magkamali o paano magsinungaling. Alam na niya paano palusutin ang mga bagay-bagay na mapaniwala si papa at mama or something like he can handle something na nasa age of accountability na siya. Then she needs to hear the gospel para mag-believe kasi makahandle na siya sa truth. Kaya even nga tayo, nung adult pa tayo, doon pa tayo na-save, di ba? So, praise God, mga kapatid, na-connect uli. Ang tawag na reconnect, na regenerate yung spirit na yan, ang generation na yan, na ibalik uli. Kanino dati, noong dead pa tayo, spiritually, ano yung ibig sabihin ng dead? Anong ibig sabihin ng dead? Disconnect. O, na-disconnect tayo ng Panginoon, hindi na tayo naka-access sa Panginoon, we are without God. Sabi ng Ephesians, look at Ephesians chapter 2, verse number 11, 12, and 13. Ano ang ating standing nung hindi pa tayo anak sa Diyos? Verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ, and being aliens from the commonwealth of Israel,
and strangers from the covenants of promise, having no hope without God in the world. So walang Diyos. Disconnect tayo. Dead spiritually po tayo, dead. Wala po tayong Diyos. Walang espiritu na napunta sa ating espiritu at mananahan. At tayo kaya we don't seek after God. Romans chapter 3 verse 10, there is none that seeketh after God, no not one. Kaya tayo naman ay hinanap ng Diyos. Amen? Ganun kabait ang Diyos. Hindi man tayo naghanap ng Diyos, ang Diyos naghanap sa atin. Amen? Natagpuan tayo. Amen? And praise God, amazing grace, how sweet the sound. I was blind and lost, but now I am found. So nung natagpuan tayo, kapatid, God imparted to us eternal life without charge. Kasi ang charge yung anak niya. Kasi siya ang namatay para tayo po ay bibigyan ng life na yan. So because of that, kapatid, ang dating connected tayo sa genes ni Adan, ang genes natin ay ka-Adam, all 1 Corinthians chapter 15, verse number 22. Pakibasa nga po. 1 Corinthians 15, verse number 22. Lahat na linya ni Adan ay sila po ay namamatay at mamamatay. 15 verse 22. In Adam, all die. So lahat tayo ay talagang kung nasa henerasyon ka pa ni Adan at wala kang generation or new nature na na-impart sa'yo, walang divine nature na impart sa'yo, isa lang ang genes mo. Yan lang kay Adan lahat. One birth lang. Walang another birth. Hindi ka na born again. Ang tawag doon, kay Adan ka lang. Physical lang. Dalawang kamatayan mo ang maranasan. Physical at impyerno. Amen? Pero nung time na na-impart yung second birth sa'yo, then there is a new nature. There is that, ang tawag doon is Christ nature na. Christ generation. So, ang generation na yan, re means na i-connect ulit by the action of the Spirit, not of works of righteousness, which we have done. Titus 3:5, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So the person of the Holy Ghost na nananahan sa atin, and the person of the Son of God na nananahan sa atin, even God itself. Tingnan niyo po, Ephesians chapter 4. Alam niyo po ba na ang Trinidad ay nananahan sa atin? Unahin ko po yung tinatawag na spirit. Yung spirit, Romans chapter 8. Look at, Romans chapter 8. Unahin natin yung spirit para makuha niyo po na siya po ay nananahan sa atin, which is in you. Okay? Which is in you. Verse number 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. So, sino ang unang nananahan? Third person ng Trinity ang nauna natin. Si Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo. Amen? Which is in you. And which is, kung merong Espiritu ka, yun ang silyo mo na ikaw ay sa Diyos. If any man have not the Spirit of Christ. Pangalawang Espiritu na nananahan sa iyo, Espiritu ni Kristo. Siya mismo ang pagpersona ng anak na nananahan sa iyo by the Spirit of His Son. Hindi ka sa Diyos kung wala ka nun. Sino pa ang nananahan sa iyo? Hindi lang ang Diyos Espiritu, hindi lang ang Diyos Anak, Ephesians. Yan bro? Ephesians chapter 4. Yan. Huwag kukurap kasi ito ay blessing of the dead. Count your blessing. Name them one by one. So Ephesians chapter 4 in verse number 6. Ito naman, persona ng Ama. Okay? Persona ng Ama. Look at verse 6. One God and Father of all, who is above all and through all and... Grabe, klarong-klaro mo po din ang word na in. Yung kanina, Spirit. Diba? Yung Spirit of God. Dunod, yung Christ, the Spirit of His Son. Then, pangalatlo, yung Father. Na nandun lahat sa atin, amen? Takot din yan. Imagine mo yan, mabutit, nananahan sa iyo. Amen? Parang ito si Jessa. Mananahan sa itong building na ito, nasa loob ka dahil. Nasa loob ka ng aking puder. Ganun ang Bisaya, Tagalog, no? So, merong tinatawag na carefulness.
sa kanyang movement. Ako din, mag-careful din. Ganun din. Pag isang bagay kasi, alam ba, may kawatan. Tapos pasok siya sa isang building or establishmento. Hindi siya makapasok. Mangangapa siya, lalo na kung matita niya, ay may ilaw. Ay mga ganito. So, yung movement niya doon, kasi may nananahan eh. Kamo? Ang bawat isa sa atin ay hindi basta-basta lang nananahan sa mundong ito na parang wala lang. There is something in us na nakita ng diablo at mga engkanto o sino pang mga evil spirit. Kaya, Google, huwag kang matakot kung saved ka. Takot ang demonyo sa'yo. Dahil ang Espiritu, ang Diyos, nasa iyo. Magsialisan yun kung nandun ka sa lugar ng balite. Ay, si kapre na yan, hindi yan tutunog. Bakit? Nandyan ka eh. Amen? Huwag kang matakot. Amen? Kasi nandyan nasa loob sa'yo. Ang persona, ang divine nature, look at, that divine nature imparted to you, God Himself dwell in you. There is that impartation of life, 2 Peter chapter 1 and verse number 4. Anong sabi ng 2 Peter 1 verse number 4? Yung nature. Alam mo yung nature? Yung likas. Tama ba ang Tagalog ko? Nature, likas. Yung nature niya. Ang nature ng Panginoon is divine. Diyos. Anong sabi ng nature ng Panginoon? Napunta sa iyo. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Kuha niyo po, yung divine na nature na pasayo nung moment na ikaw ay naniwala. What a blessing, Oded. Yun ang pinaka talagang mabigat na blessing na kahit anong mangyari sa buhay mo, panghawakan mo yan, amen? Walang makaagaw sa iyo dyan. Amen? Kasi totoo yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Pinagkuhan lang natin, pinagtigpi lang natin ang mga katotohanan para makunik natin at manamnam natin. Amen? At nakuha niyo po ba, ang regeneration is impartation of life. Ano yung life na yan? Eternal life. Sino yun lang? Si Jesus Christ. Paano nangyari na eternal life siya? Kasi ang source ng life siya, kamatayan nga, tinalo niya. Amen? He rose again from the dead. Even death cannot hold him. Kaya siya po ang sabi niya, the thief cometh not, but to steal, to kill, and to destroy. But I come to give them life. Kaya praise God. Si Satan gusto niyang ihiwalay ka sa Diyos. Pero ang Panginoon gusto kang maibalik sa Kanya. Naibalik na ba ang iyong buhay sa Diyos? Manumbalik kayo sa Diyos. Amen? Ganun ang sinabi ng Juan. Manumbalik kayo sa gobyerno. Yun yung mga tao na yun. Manumbalik din kayo sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay nanawagan. Sabi niya, nagsusumamo, sana ang tao na aking nilikha na wala sa kasalanan. Lapit kayo sa cross. Sana kayo ay magnumbalik sa akin. Para ako mananahan sa inyo at ang nature ko ipasa ko sa inyo para sa mundong ito, mahirap man. Pero nandun yung joy, nandun yung peace, nandun yung long-suffering, nandun yung gentleness, nandun yung goodness, nandun yung faith, nandun yung meekness, ano pa? And those fruit ng Espiritu. Yung nature ng Panginoon nasa iyo. Kaya pala kaya mong mapangiti sa gitna ng kaguluhan at grabing problema or ano bang bagay na naranasan at maranasan mo pa. Kaya mong panghawakan yun ng Panginoon. Hindi ako bibitaw sa iyo. Bakit? Nananahan siya sa iyo. Hinahawakan ka niya. Amen? Hindi ang Diyos ng iba na nanghahawak para baka matumba. Di ba? Grabing common sense yun. Diyos, hinahawakan, nilagay sa karwahe, pagkatapos ng posisyon, ilagay doon, may sulok, dinadagaan at inalikabukan. Yun yung Diyos nila. Ilalabas lang sa panahon ng posisyon. Pero ang Diyos natin, Oded, tayo ang binubuhat. Amen? Kasi nandyan siya nakatira sa atin. Amen? Diyan siya nananahan sa atin, na-impart sa atin yung life the moment that we believe on His Son. So, na-born again ang Spirit, now, nakabalot yung spiritual circumcision naman, nakabalot yung righteousness sa kaluluwa. Naalala niyo po yun? Nahiwalay sa katawang makasalanan, yung laman na yun, kasi ang kasalanan, sabi ni Apostle Paul sa sulat niya, that flesh dwelleth in me, dwelleth no good thing. Bakit? Nandun yung kasalanan ni Adan. Kaya patayin mo ito. Paano patayin, Pastor? I-renew mo yung mind mo. Sabihin mo, hindi na ako kay Adan, kay Kristo na ako. Hindi na ako sa diablo, kay Kristo na ako. Hindi na ako anak ng kadiliman, anak na ako ng liwanag. Amen?
So, renew yung mind mo. Ipalagi mo i-remind na hindi ka na sa kaaway, kundi sa Diyos ka na. Then, ipagamit mo kung ano ang nasa Diyos dahil upon believing, napaangkin ng Diyos, naangkin ng Diyos ang lahat mo. Kaluluwa mo, look at 1 Thessalonians 5, verse number 23. 1 Thessalonians 5, verse 23, napasa Diyos na lahat yan. At gusto ng Diyos na araw-araw ipreserba yan hanggang sa kanyang pagbabalik. Verse 23, and the very God, verse 22 muna. Verse 22, abstain from all appearance of evil. Kaya gusto ng Diyos na ang iyong katawan, huwag doon papunta sa kasamaan. Likayan mo, sa Bisaya ba? Ang mga kasamaan. No? Kung sinapak ka, huwag mo lang sapakin. Kasi kasamaan yun, amen? Kung ginuyo ka, ito sa Diyos mo na. Do gagawin mo mga bagay-bagay ng mga right way of process ng civil or anything, but don't go to those evil ways. No? Overcome evil with good. Verse 23. Ang gusto ng Diyos, dahil ang nagmamayari na sa iyo ang Diyos, gusto ng Diyos, the very God of peace, sanctify you holy. And I pray, God, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya itong regeneration na to, in-impart yung life sa iyo, change nature na. Hindi ka na anak ng kadiliman. Kasi dati children of wrath ka, dati children of the devil, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, and he is the father of lying. Siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya maraming kasinungaling ngayon. Maraming nabiktima. Huwag kayong mapabiktima. Amen? So, kung mabiktima man tayo, red, so be it na dapat nating double awareness at lahat ng mga bagay na dapat nating gagawin ay dapat nating protektaran ang ating mga bagay-bagay, lalo na sa ating kaluluwa. Manakaw man ng mga ng Panginoon ng mundo ito, ang diablo, ang ating physical. Alam niyo mo din, manakaw man ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Sa physical, pero hindi kayang nakawin ng magnanakaw ang kaligtasan na natanggap natin. Amen? Hindi kaya yan. Bakit? Sino bang nag-secure yan? Nag-sealed yan upon the day of believing? Holy Spirit ang nag-sealed yan. Mga kapatid, ang diyong tao nga, secure, di ba? How much more ang Diyos? Amen? How much more ang Panginoon? So the moment that we believe, there is an impartation of life and the nature change from being a child of wrath, now a child of God. And the nature itself, divine nature, na impart na sa atin. Dagdagan pa natin, Ephesians 4, verse number 24. Yan, introductory na yan, mga kapatid. Na kahit mga ilang verses na lang, pwede natin matapos ito. Then, i-series natin ito for depende sa leading ng Panginoon. No? Ephesians 4, verse 24. Nandiyan na po ba kayo? Okay. Let's read all together. Ready? Basa. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So makita mo yung verse na yun, yung word na created. No? Created. There is a creation happen. If any man be in Christ, he is a new creature. So there is a new creation sa atin. Ang new creation natin, ang part natin is a righteous creature. Righteous creature na nasa atin, nasa loob, at tayo din ginawang righteous sa loob ni Kristo. And na-impart sa atin yung life. Kaya maraming verses dito mga kapatid na nagbibigay sa atin ng idea about impartation of life. Binigyan natin yung John 3 verse 7 kanina, at ibibigay ko ulit ng Ephesians 2 verse 5. Hindi pa natin nabasa ito. Ang connection nito is about pa rin sa idea ng pagbigay ng life. Verse number 5, Ephesians 2 verse 5. Even when we were dead in sins, He quickened us together with Christ. By grace you are saved. So walang bayad ang pagbibigay ng bagong regeneration o pagbagong connection uli. Sinong nagbayad? Si Kristo, because grace itong inoffer. Tayo po ay na-quicken, binuhay muli. Kasama ni Kristo nung siya po ay nabuhay namang muli. Blessing po yung resurrection niya dahil nakasama tayo. Then, dagdagan pa natin at tapos na pala.
Na-mention ko na yung Titus 3 verse number 5. Okay? So makita natin mga kapatid, ang word generation or regeneration, nakuha mo na ang punto na aking nasirkulan yung word na genes, na diyan nakuha yung DNA or buhay. Kaya makuha mo yung mukha ng tao, yung genes ng tao, nga ito yung talagang mukha niya. Ganon ka-wise ng Diyos pag sinabing, anak niya ni Mr. ganito or Mrs. ganito. Dahil yung genes niya, napunta sa kanya yung mukha, yung texture, something like that. Yung Amerikano na puti, pag ganon nila na husband and wife, talabas negro, di din, di ba? So may genes talaga yun. Pinoy. Tapos pagkatapos, sobrang tangos ng ilong. Pango talaga yun. Minsan, so, most of the time, if not all, diba? Pag Pinoy, nandun talaga yung kuan lang, ang katamtaman lang, di ba? Kanya mo? Pero, Japan, ay, inchik talaga yun, di ba? Something like that. May genes sila ba? Kuha mo? Ganun din. May mga tinatawag na resemblance pa. Pag sinabing, paglakad ni Juboy, anak ko talaga yan. Pagdating ni Jerry, ay, lalo na. Diba? Something like that, di ba? Si brother ganito, sister ganito, makita mo. Mabatid, sa kanyang ilustrasyon, ganun din ang Diyos. Anak mo ba kayo ng Diyos? Sana makita mo sa kilos mo. Ibang klase to, hindi talaga basta-basta to. May something sa kanya na, sino kaya ito? So, ipakilala mo, ako anak ng Panginoon. Yun ang ipakilala mo, ako Kristiyano. Kasi ang the way you speak, the way you dress, the way you decide things, the way you handle situation, iba ka sa ibang tao. Bakit? May resemblance ka. Anak ka ng Diyos. Amen? Ganun din, mga dad. Mayroon kang makitaan ang tao sa iyo na iba to si Sister Linda. Hindi talaga na malikas. Kami lang, diba, magkasinabot mo na, no? Cursing words ang English. Talagang magalit ang tao, talagang mag-curse, di ba? Pero ibang klase to, kahit naiinis na, nagsasmile pa rin. No? Or something like that. Bakit? May resemblance ka sa anak ng Diyos. Anak ka ng Panginoon, amen? May pakita mo palagi kung sino ang Panginoon sa iyo. Amen? Ganun dapat mabuti. That's the DNA of God na nasa iyo. Amen? And the word genes, it also connects origin. Pag sinabing gene or generation ni mga labnan. Generation ng Hiron. At generation sa Miasco, padamihin ko sa mangga. Diba? Diba kasi Hiron dito, marami dito. Sabi ko sa iyo, sister din, maraming Hiron sa Sambales, diba? Iba. Isang barangay, Hiron lahat. Kasi si Jose Hiron, sabi niya, ang dami talaga doon. So nagsikalat. Sabi ko, Juboy, ang genes na Miasco, padamihin natin dito sa Candaba. Sabi ko, the origin. Ang origin nito sa Bohol, pero padamihin ko sa Luzon. So ang point pa lang ganon. The origin. Sino bang origin ni tao? Si Adan. Sino bang origin natin ngayon? Si Kristo na. Amen? Connection natin sa origin natin ng new birth, si Kristo. And then, what caused us na meron tayong origin? Because Christ died, buried, and rose again. And there is also the word generate. Kaya niyo po yung word development, generate. Pag sinabing generate means to produce. Pag i-generate mo yan, i-produce mo yan. Then, to beget or to cause to. Then, makita mo yung word na regenerate is to restore, to revive, or renew. And makuha niyo po yung family ng words na genes is genealogy. Genealogy. Na ito, may mga linya ni ganito, linya ni ganyan. Or another term is generation. Yung mga descendant ng mga tao. So, to put it together, mga batid, tayo po ay may generation man physically because we came from Adam. At sabi ng Bible, Romans 5:12, for as by one man, Adam, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. But kahit naman na doon ang ating pinakamasaklap na sitwasyon na makasalanan, God is not willing na forever hindi maputol yung connection ni Adan. Kaya pinutol ng Panginoon yon by the death of His Son. He condemned sin in the flesh, at now offering life to anyone who believes. Then after person who hear the gospel, after that, na-impart sa kanya yung nature ng Panginoon, yung sinabi ko, the divine nature. Sino yung nature na yun? The Spirit, the Son, and the Father. Nasa iyo na lahat, mamadad. Amen? Napasa iyo. And after that, mamadad, ipamuhay natin kung sino tayo
sa Panginoon. Amen? Next Wednesday, pag-usapan natin that there is a need of regeneration. Bakit merong need of regeneration? Yun po ang ating pag-usapan next Wednesday. And praise God, mga kapatid, meron tayong introductory. At ang akin lang dapat na ang exhortations about isa is Philippians chapter number 2. Kung hindi ako nagkakamali, or tama nga, chapter 2, then verse number hinanap ko yung word na without rebuke, or yung in this world ay meron tayong tinatawag na do all things without murmuring or disputing. Kung hindi man Philippians, ay doon sa, verse 14, tama ako. Verse number 14, 2, 14, 15. Yan, dyan po tayo magtatapos tonight sa ating lesson. Are you saved? The moment that you believe and trust the Lord, the person of Christ, and His work is finished already, enough po yun na makapag-save sa iyo, na namatay siya, na libing na buhay namang muli. Upon believing, you become the sons of God. Imparted to you na yung nature ng Diyos. Kaya tinawag ang anak dahil ang anak ng Panginoon napa sa iyo. Espiritu ng Panginoon napa sa iyo, even God Himself ay nasa iyo. Then you call yourself sons of God. What's your responsibility? Verse number 14. Ano sabi? Doon muna tayo sa verse 13. Verse 13, ready, go. It is God which worketh in you. So siya rin manahan sa atin ang nature ng Diyos. Na-impart ang life. Nagtatrabaho yan sa atin. Work it in us every day. Amen? Tinutulungan tayo. Paano siya tumulong? Both to will and to do His good pleasure. So nananahan sa atin, tinutulungan tayo. Amen? Verse 14. Paano natin ipakita na nag-cooperate tayo sa tulong ng Diyos? Verse 14. Do all things without murmurings and disputings. Yan, gaya na sinabi ni Brother Rolly kanina na kahit busy man ako, pwede naman akong hindi mag-murmur. At sabi ko, punta na lang ako doon, makinig ako. Kain mo? Kasi kung sabi mo, pagod ako, something like that. So parang you murmur in that area na pagod ka. But praise God, God help you. Work it in you. Amen? Verse 15. Paano naman nangyayari ang blessing kung nag-cooperate ka sa Diyos? Verse 15. That you may be blameless, harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation among whom you shine as lights in the world. Mga kapatid, ang Diyos ay natutuwa. Amen? Sa mga ginagawa ng anak niya. Dahil parang ilaw ito sa paligid. Amen? May God glorified. Let's pray. Lord, thank you na kayo po ay nag-remind sa amin, not only remind nyo kami sa great work nyo na ang inyong anak ay siya ay nag-offer, nag-willing sumunod sa inyo. Para lang kami mabigyan ng life eternal, siya ay namatay sa krus. Nalibing na buhay namang muli. Truly, Lord, kami ngayon na naniwala nito, nananahan sa amin yung Espiritu nyo, at kayo mismo as person, Father. At ngayon, Lord, tinutulungan nyo kami na sundin namin ang kalooban nyo, both to will and to do your pleasure, kung ano ang makapagsaya sa iyo. Just like Jehu, nung time na yon sa Old Testament, though we cannot follow all those instructions kasi that is physical killing. Those who are people na enemy. Pero I learned a lot how Jehu obeyed. Kasi ito ay nakapagsaya sa iyo. Ito yung desire mo na matanggal nawa yung mga bagay na ayaw mo sa harapan mo. Lord, help us in our struggle. Minsan sa pamamahay namin, nagmumurmur kami in the little things, the wife, the husband, the father, the parents, the children. Na minsan sa Bisaya nagbagutbot, nagmumurmur sa mga bagay na mag-complain. Maraming complain kami sa mga pangyayari sa buhay namin. But Lord, help us na kami po ay magawa ng mga bagay na makapag-please sa inyo kasi kami ay ginawa nyo ng anak na nandun na yung nature na nasa amin na impart na nawa, Lord, maipakita ito sa pamumuhay namin, maipahayag as ilaw sa aming paligid, sa aming tahanan, sa community, sa workplace, sa lahat, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa.
And we all give the glory and honor sa lahat ng natutunan namin. May you continue to be with our brethren who will utter words of petition, whoever, kung sino man ang ilid kanina, ni-assign na moderator, tulungan niyo siya. At ang aming pagsiuwian din mamaya, safe and travel, Lord. At ang pagtulog namin ay sana ay maayos, Panginoon. At galing ito sa inyo. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Remain standing. We ask someone to hold the microphone doon sa kan. Then siya na din mag-closing prayer doon sa second person. Dalawa po ba, bro? Brother Rolly? Ang inassign mo, bro? Dalawa. Sino ang una? Sino yung una? Ikaw. Sino yung pangalawa? Brother Parker. Nandun yung microphone, bro. Nasa mga kan, gilid. Mga brad. Ayan. So, let's all stand. Then after that, si Brother Parker ang mag-closing prayer sa kanyang prayer mamaya. No? Sabayan natin siya. Sige daw, Brad. I-on mo. Mic test mo, Brad. Hello, sir. Ayan, sige. Hello, sir. Tayo po manalangin. Pagilang Diyos, salamat. Thank you for your kindness and unfailing love to us, Panginoon. Thank you for your words that we have heard tonight, because we are corrected and we are ng faith, Panginoon, na sa oras kami ay bawian ng buhay, kayo po ay nandyan at patuloy na gumagabay sa amin at sa aming salvation, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga brethren na rito. It's not a coincidence, nandito kami pagkat ito po ay inyong sinadya, Panginoon, upang kami ay makapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa eagerness, sa appetite to hear the word of God. Palangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na hindi naka-attend, na nawa pa, Panginoon, ay patuloy sila makapakinig ng iyong banal na salita, Panginoon, ang mga brethren, ang ministry ng aming pastor, Panginoon, tulungan niyo po siya at patuloy na gabayan kanyang family, ang aming family, Panginoon. Bawat isa sa amin, nawa, Panginoon, kayo ang patuloy na paglingkuran. Palangin po namin ang health, ng physical health ng bawat isa, Panginoon. Si Brother Dante sa kanyang arthritis. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon, upang sa mga susunod na pagtiripan namin ay nandito siya at kasama namin. Ganon din po, Panginoon, ang ministry na aming pastor sa pag-share ng gospel, ng katotohanan, ng Bible, Panginoon, at ng salvation na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin po namin na kay Jojo Pahila na naway patuloy siya makinig ng salita ng Diyos, Panginoon. At ganun din po sa ministry ng aming pastor, sa pag-preach niya, sa Rusi, sa mga target namin, Panginoon, na maibahagi ang iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, gabayan niyo kami. Kayo ang magpatuloy na magbigay sa amin ng opportunity, ng time, effort, Panginoon, courage, Panginoon, upang